And he was business-minded. Sabi ko, ay, okay to as friends. So, yung nasa isip ko, as friends talaga. Siya yung unang nag-chat eh. Feeling ko. Yes. While he's on the way meeting me, bigla niyang sinegway. He was late. Tapos sumegway pa siya sa chat nagbebenta ako ng mani. Gusto mo nang bumili? Alright. Sa pagkakilala ko sa kanya, talagang nag-click talaga kami. Kasi yung mindset namin, yung hinaing namin sa business na nagkaka-problem, talagang nag-combine. So, yun. Bale, manliligaw pa lang siya. Sabi ko, tara mag-business. Talaga? Magandang araw mga ka-asenso. Kahit hindi love month, love is still in the air. Dito sa DTI Asenso Pilipino. Yan ay dahil sa ngayong episode, sasamahan tayo ng dalawang entrepreneurs na hindi lang partners in business, kundi partners in life din. Sila ay young couple na sobrang sumakses ang love life during the COVID-19 pandemic. Diba? Sana all, diba? Ngayon, hindi lang kanilang relasyon ang thriving, kundi pati na rin ang kanilang fried chicken business. Mga ka-asenso, get ready na kiligin dahil today, we are serving you a story that's crispy, juicy, and full of heart. Asenso Pilipino. Magandang araw mga ka-asenso, oras na para sa isang kwentuhang punong-puno ng inspirasyon, impormasyon at syempre, kwentong success. I'm Martin Javier, ang kasama nyo sa Pag-Asenso. And joining us today are the owners of Maiko and Drizzled Chicken. Nandito na si May Main Fontanilla at si Copper San Andres. Maiko, Main at Copper, kamusta? Hello. Thank you for joining us here. Okay, hi naman kayo sa mga viewers natin dito na nanonood. Hello. Ayan, medyo nahihiya sila, pero ikikwento nila sa atin, hindi lang inspiring to. Pagdating sa mga nagninegosyo, inspiring din pati dun sa mga gustong lumove life. Okay, so let's start with your beginnings, lalo na sa pagninegosyo. Okay, ang narinig natin, ito si Copper, marami ng pinagdaanan. Okay, ano-ano yung mga pinagdaanan mo, mga pinasok mo na trabaho, mga nabenta mo na along the way dito sa buhay mo ng pagninegosyo? So, nag-start ako nung sa senior high school ako. Nagbenta ako ng school. Nagbenta ako ng mani sa school. Reseller ako noon. Then, next naman, sa silent rin ako ng catering services sa tita ko. Nung pandemic, na-scam yung parents ko. Yes, na-scam siya. Sa maling investment, then naipit yung pera kaya wala akong pang-tuition nung pang-college. Then pandemic pa noon, mahirap yung buhay. Doon ko na-realize na kailangan kong mag-grind, kailangan kumita ng pera. Dahil meron na akong background sa business, kumbaga nakita ko na may potential dito and ang kailangan ko na lang gawin is galingan para umasenso. So, yun, pinush through ko na mag-reseller. Kahit anong nakita ko sa online na pwedeng i-resell, binibenta ko. Naging reseller kami ng uling, ng gulay, ng baboy through online. Dahil ginawa ko siyang online selling. And next naman is nag-cleaning aircon services din ako. Yeah. Bali, kumukomisyon ako sa kakilala kong nag-cleaning aircon. Then, nagiging helper rin ako na taga-linis rin ng aircon. So, akyat pa kami ng bubong nun. Then, delivery rider rin ako. Dahil nga bawal lumabas, ako rin yung nagde-deliver sa area rin namin. Para sa ganun, meron akong kahit papaano maipon. Pumasok na ako sa UST. Yun yung kinita kong pera, yun yung pinambayad ko pang tuition fee ko. Yes, tapos nag-start rin ako ng ihaw-ihaw sa tita ko, nakiusap ako na pwede akong pumwesto. From that day, parang tinarget ko na 500 per day. Makaipon man lang ako para pambayad sa tuition fee ko. Then, yung nangyaring yun, hindi sumama yung loob ko sa parents ko. Pero, yun nga, sabi ko, hanggat nabubuhay tayo, mag-survive tayo dito, talagang kailangan lang natin magsumikap. Kumbaga, ipasa Diyos na rin natin yung nangyari. Baka blessing in disguise rin yung nangyari. So, nag-push ako habang nagdadasal, habang nag-hard work, habang nag-ihaw-ihaw ako, nakakaipon ako.
Tapos, nagbenta rin ako ng ice scramble. So, sobrang rock and roll talaga yung buhay ko that time. Then, doon nakilala ko si Maine. Yan. Okay. Sige, mamaya. Puntahan natin yan. Pero tanong ko muna, bago ko siya puntahan, bakit hindi ka tumitigil? Kasi ang daming tao na isang business venture, pag nag-fail, tigil na, stop na. Bakit ikaw tuloy-tuloy? Tsaka, lahat ng mabenta mo, mapasok mo na trabaho, kumbaga pinopursue mo. Unang gigil ako, then walang mawala sa akin. So, gusto ko rin naman talaga mabawi yung pera through hard work. So, yun, talagang pinush through ko. Kaya, wala kumbaga parang do or die, parang basketball. Correct. Tama, no? So, talagang go hard ka na. Yes. Okay. So, si May naman, ikaw naman, ano yung background mo sa business? I heard you're also a student. Pareho kayo nag-aaral pa. Yes. Okay, go ahead. So, with me naman, actually, I started doing business when I was in grade 4. So, 11 years old ako noon. So, yung time na yon, ba't ako nag-business that time, is I just wanted to have a cellphone. And then, yung parents ko, nung nagpabili ako, sabi nila, if may gusto ka, kailangan mong paghirapan. So, sabi ko, paano yun? Paano ako kikita ng ganon? 11 years old bata pa. So, I don't have any knowledge. So, sabi nila, magbenta ako ng lumbans kasi it was trending that time. Yung goma po, na nagiging bracelet, ganyan, ginagawang pantali ng iba. So, that time, it was so trending. So, sabi nila, mabebenta talaga siya agad. So, nung nagbenta ako, tinuruan talaga ako ng mother ko kung paano makipag-usap, paano ko mabebenta. So, I just posted on Facebook. Tapos, nakikipag-meet ups ako. Ang daddy ko naman yung supportive na pupunta kami even Fairview kasi we're from Antipolo. So, yung mga meet-ups ko, Fairview, mga ganon. So, sinasamahan talaga nila ako. Kasi parang tinuturo nila sa akin kung paano yung way, paano yung papunta doon, ganon, paano makipag-usap. Kasi mamaya i-scam ako or whatsoever. Correct. So, they are there for me nung time na yon. And then, after nung grade 4, nakaipon na ako. So, akala ko, nung nakaipon na ako ng 30,000, kasi 15,000 yung cellphone So, nung nakaipon ako ng 30K, sabi ko, done na ako. Akala ko, done na ako. Nabili ko na yung phone ko, tapos yung remaining ko, binilan ko yung mga kapatid ko ng laruan, mga ganyan. And then, sabi ng mom ko, Teka, naka 30K ka sa lumbans. yes po. Wow, yung okay. ano po. Grabe yun. Ang dami mong nabenta. Opo, kasi yung Okay. lumbans na binibenta ko, iba't iba po yung parang malaki yung lagayan, yung parang package ba. And then may mga maliliit, ganyan. So, ang dami po kasi bumili nung malaki na ganun po. So, ang laki po ng kita doon. Ayun po. So, ang naging focus ko, lahat ng trending, ibebenta ko. So, yung dumating na time na fidget spinner, headband na Nike. So, ako, more on si Copper as food business. Parang food yung mostly na pinasok. Yeah. So, ako naman, yung pinasok ko mostly is pure trending. Yung alam kong sikat, yung Sureball. Doon ako sa Nabebenta. Sureball, nabebenta. Ilang taon na kayo ngayon, tsaka year-end course nyo? Right now, I'm 21 years old, turning 22 on May. So, ngayon, I am in my 3rd year right now. And course na kinuha ko is BS Entrepreneurship. So, pasok sa ginagawa nyo ngayon. Ikaw, Copper. Bali, 24 years old, BS Entrep sa UST. Then, yan, ngayon, sobrang fulfilling kasi graduating na ako and from 1st year to 4th year, nabayaran ko na yung tuition fee ko. Wow. O yan, galing nun. That deserves an applause from everybody here. So, ito na, kwento nyo na yung love story. Paano kayo nagkakilala? Kasi I heard, pandemya pa kayo nagkakilala. Mas mahirap magkakitaan nun. Mas mahirap mag-meet. Paano yan nag-start? So, sige, pwede kayo mag-alternate sa kwentuhan. Binantaan ko na po siya ng mani. Ay, Ano naman? That time kasi, since yun nga, hilig ako sa trending. So, andun yung TikTok era. So, I always post TikTok on my day. And then, yung brother ko, yung baby brother ko, yung kasama ko on TikTok. Okay. And then, pinost ko siya sa my day ko.
And then, mostly naman may mga nagko-comments, nagchat-chat, hindi ako nag-check or nag-reply. So, okay, yun na yun. Tapos, sa kanya, his comment was so different. So, na-curious ako. Ang sabi niya, cute yung brother ko, hindi ako. So, sabi ko, sino to? Like, yung brother ko yung binate. Sabi ko gano'n. So, natuwa ako. Then, in-stalk ko siya, and he was business-minded. Sabi ko, ay, okay to as friends. So, yung nasa isip ko, as friends talaga. Kasi I wanted to have a business community that time. Super talaga ako sa business. So, sabi ko, wala, nakakatuwa. Sobrang sipag nung taong to. So, I don't know if finalo ko siya sa Instagram or magka-IG na kami. And then, I think I asked him about the samgyup na set na binibenta niya. Ayun. Okay. Hindi ko siya ni-replyan sa Facebook ko, pero chinat ko siya on IG. Galing. Like, ayun, sabi ko ganyan, yung sasangyup set na inaano niya. And then, he replied and then talk a bit, pero after nun, December yon, hindi na kami nag-usap ng so much. Tapos, nag-January, doon na kami nag-usap ng January. And then, sige, kwento na. Sabihin ko lang galing ng style mo doon. Sinabi mo, cute yung brother niya, hindi siya. Nakuha mo yung attention niya. O sige, ikaw naman. Ano yung side mo ng story doon? Siya yung unang nag-chat eh. Feeling ko. Siya yung unang nag-chat? Busy ako, nagtitinda ako eh. Feeling yan. Bali yun, nag-meet na kami. Tapos, pupunta ako sa kaklase niya. Tapos, syempre, dahil hustler ako, like, grind. Yes. While he's on the way meeting me, bigla niyang sinegway. He was late, tapos sumegway pa siya sa chat na, nagbebenta ako ng mani, gusto mo nang bumili? Okay. Usually, yung makaka-receive na matuturn off. Yes. Nabilib ka ba? Kasi syempre... I wasn't turned off. Kasi parang that time, sakto favorite yun ng brother ko. Close kasi ako sa mga kapatid ko eh. Okay. So parang, sige, bili ako, ganyan. Pero nainis ako dahil late na siya. Okay. Pero galing mo ulit doon. Busy. Ano? Nagbenta eh. Nagbenta. So talaga yung pagbebenta mo. Anong reaction niya nung binigay mo yung mani, ibebenta mo? Bali, naman, unang-una kasi quality lahat ng binibenta ko. Kumbaga, syempre kailangan masarap. Hindi naman naka-plastic. Okay, hindi naman. Hindi, yung nakasil siya ng maayos. Okay. So, talagang branded rin naman. So, yun, nasarapan siya kasi masarap yung binibenta ko palagi. Ayun, so, well, ayun. Sa lahat ng pag-uusapan natin, mani, no? Yung ni Copper. Hindi, go ahead. So, dumating siya doon. And then, pagdating niya kasi, he was smiling. So, parang di ko na naisip yung late siya. So parang sabi ko, ang happy nung taong to. Kasi mostly serious yung guys na nami-meet ko. Siya kasi, smiling talaga. Parang, sino ba to? Ganyan. So, pinapasok siya ng friend ko, tapos parang bonding kami, ganyan. Tapos inabot yung binibenta niya, tapos syempre I paid. so, ano ba to? Meeting to? Binibenta ako. So, ayun. And then, inaya namin siya mag-eat. Humindi. Sabi niya, okay na, busog ako, pero di pa pala siya kumakain. Okay. So, hindi ko inaya. Sabi ko, okay, busog ka. Sige, hindi kita pipilitin. Yun pala, gutom na gutom siya. And then, inaya ko siya mag-TikTok. And he was G. So, parang yung nagustuhan ko sa kanya yung vibe ba? Yung parang, cool, parang okay to. Game siya. Game siya. Alam mo, bilib ako doon kasi bilib ako na ganun siya ka-dedicated na businessman. Nakita na niya si Maine, pinagbayad pa rin niya. Pinagbayad pa rin yung bayad. Kaya siya ka-dedicated na businessman. Okay, nag-meet na kayo. Naging kayo na. Ayan. So, dahil pareho kayong business-minded, sinabi mo na nung stinok mo siya, nakita mo na business-minded siya, yun ba agad ang una niyong conversation? Kailan kayo unang beses nag-usap tungkol sa business, sa pagninegosyo? And hindi ko naramdaman sa kanya yung parang landian lang. We talk about life. Okay. Like, ano yung buhay niya, ano yung parang pinagdadaanan niya. The same thing sa akin, parang it was a chill conversation. Yun yung parang nagustuhan ko. Well, the talk that we had is parang na-curious ako sa kanya because nung sinabi niya sa akin na parang
baka hindi na ako makapag-aral. Oh. Yun yung sabi niya. Parang sinasabi niya sa akin na, okay ka lang ba? Kasi baka di ako makapag-aral. Parang ganun yung nadating sa akin eh. Parang ako napaisip ako, hala, hindi na siya mag-aral. Parang sa akin kasi medyo parang standard ba, Mhm. na sana makapag-aral siya. Tapos, Pero sabi ko, bakit yun ba iniisip ko? Nag-uusap lang naman kami. Mhm. So sabi ko, bibigyan ko na lang ng advice tong taong to. Baka kailangan niya makarinig sa akin. So sabi ko, about life. So sabi ko sa kanya nung sinabi niya yon, Mhm. that's your first goal. If bibitawan mo yung first goal mo, what will happen to the next goal? Okay. So parang sabi ko, if bibitawan mo yung pag-aaral, edi baka mabitawan mo yung ibang goals mo. So tapusin mo yung first goal mo, tapusin mo yung pag-aaral mo if kaya, Okay. and then go after the next goals. Mhm. So ayun, so after nun, puro life, natuwa talaga ako sa kanya. It's all about life. Life. Mm-mm. Okay. Pero, ikaw, anong perspective mo dun, Copper? Nung shinare mo Bali, yan. yung sa akin kasi, talagang nung time na down na rin talaga. Kasi bugbog na sa online, tapos hirap pa sa business. Then, sa pagkakilala ko sa kanya, talagang nag-click talaga kami. Kasi yung mindset namin, yung hinaing namin sa business na nagkaka-problem, talagang nag-combine. So, yun. Kailan kayo nag-decide na, baka pwede tayong maging business partners? Pwede tayong mag-start ng business? Bale, manliligaw pa lang siya. Sabi ko, tara mag-business. Talaga? Yes. Ganon? It's a do or die. Like, if maging kami or Oh. hindi maging kami, we will be professional on business. Kasi sabi ko, I could handle it. Okay. So parang it's just the same thing sa kanya. Nagtiwala ko sa kanya, if maging kami or hindi, he will be professional dahil masipag siya. So parang sabi ko, go. Hindi pa kayo? Hindi pa Pero kami. niligawan ko siya. Pero naniligaw na Okay, siya naniligaw noon. ka na. Yes. Then, Okay. naipag-usap rin ako sa parents niya na Mm-mm. formal na panliligaw. Mm-mm. Okay. Nung tinanong ka ba niya na mag-business siya, alam mo na sasagutin ka nun. Yun na yun eh. Locked in na yun eh. Hindi mo pa nararamdaman noon. Hindi naman kasi hindi naman tayo kampante palagi. Mag-ano pa rin. Sobrang chill ni Copper na. Swabe lang kahit ang dami niyang pinopursue. Pag-usapan natin yung chicken business ninyo. You started with Maiko. Yes. Of course, Yes. combination. Maiko, yan, chicken. Paano niyo yan naisip at bakit kayo nag-focus sa fried chicken business? Alam natin, maraming fried chicken restaurants and, food establishments. Bakit sa fried chicken kayo nag-focus? Dapat, siya Maiko Pizza eh. Pero yun nga, dahil nahirapan kami sa R&D, yung trial and error, then nagsuggest yung dad niya na hinanda sa akin nung bumisita ako sa kanila, yung chicken wings na buffalo. Sarap, sobrang sarap. Sabi ng dad niya, what if ito na lang yung yung i-business nyo? Kasi easy to prepare, easy to eat. So, yun, kumbaga fast moving rin naman talaga siya. So, doon nag-start na, sige, agree kami, parehas, na Maiko Chicken Wings. Nag-start yung Maiko. Nung sinabi niya yun, nag-edit na ako with ang logo, Talaga? ganyan, Facebook agad, lahat yan, okay na, yan na. Automatic na. Nagluto kami, nagkamali, nagluto ulit. Kasi kung kaya na umaga hanggang gabi, gagawin namin eh. Hanggang makagawa yun. So yung daddy ko nagsasabi na parang, hindi, mali yan, ayoko niyan, hindi quality, etc. So ulit kami ng ulit. Okay. Tapos nung okay na yung lasa, tuloy-tuloy, photoshoot May na, time pa, picture sobrang na. alat. Okay Sobrang tayo na alat. sobrang alat. Talaga? So, kumbaga kailangan talaga yung tamang quality. So, as in, tuloy kami agad. Pagka okay na, set na kami kung ano yung itsura, picture na agad. As in, sunod-sunod agad. Kaya siguro natapos namin siya ng less than a week. Talaga? Lahat. Less than a week. Okay. Yun pa naman next na question ko. Kasi syempre, ang daming nag-business yung pandemic, pero hindi naging business or hindi naging madali yung pagtatayo ng business sa pandemic. Kayo ba, same experience na nahirapan ba kayo sa pag-sustain ng business o mas pumabor sa inyo? Mas gusto niyo yung sitwasyon kasi nag-start online, everything of course. Mas gusto niyo ba yan? Online talaga mas madali. Kasi unang-una, mas mababa yung capital. Then, yung naging resourceful rin kami, yung gamit na pwedeng mahiram, ginamit namin pansamantalang operation ng daily operations ng business. Okay. Distribution, nahirapan. May difficulty ba kayo doon? We have different roles po kasi. So, yung kinagandahan sa amin, yung hindi ko
strength, yun yung strength niya. Mhm. So, like for example, when it comes to business, habang siya nagmamalengke na, nag-e-edit na ako. Siya, on the way na siya or nag-deliver siya, ako naghahanap akong buyers. Okay. Parang ganun. So, parang nahati talaga yung task namin. Kaya talaga siya nag-work. So, sa distribution naman, it's more on Lala Move that time yung dinideliver talaga. Yung pandemic talaga, it really helped us kasi food yung hinahanap ng mga tao noon. Kumbaga, yun yung gusto nilang itry, mga Korean, etc. Parang gusto nila kain-kain lang kasi hindi naman makakalabas, di ka naman makakadamit or sa labas. Kaya food talaga yung malakas nung pandemic for us. So yun talaga yung, kumbaga, na-take advantage nyo nung pandemic, yung craving ng mga tao. Kasi syempre, ang dami nagsulputa dyan ng mga iba-ibang food and naging ganun klase yung pagbibenta, online everything. Okay. Mahilig kayong, ngayon, as a student, now as business owners as well, gaano kahirap pagsabayan yan? Unahin muna natin nung pandemic muna, up until now na back to regular classes na tayo. Nung pandemic, maraming papers. Well, same rin naman. Same rin. Halos same lang rin. Talagang 4 hours, 3 hours, 5 hours na lang natutulog para para ma-survive yung operations. May point pa na walang delivery service provider, kaya ako yung nag-deliver kahit umuulan, umaaraw. Sobrang delikado. Kasi may pasok ako noon, so online. So naka-Zoom meeting ako habang nagde-deliver. Talagang pinagsabay. Then nung sa school naman, meron kasing face-to-face, may online pa rin. So medyo okay pa rin naman siya. Halos same lang rin talaga yung wala rin namang pinagbago. Yung pagsubok na yun. Ikaw, third year na. Third year, yes. So for me naman, nung online, it's easier for me nung online because habang naggagawa kami ng mga luto and everything, nakakapag-join ako sa meeting. So kumbaga, if kailangan na ako, sasaglit lang ako, tatype, or if may quiz or anything, mabilis siya pagsabayin. So kumbaga, nakakapag-multitask. Yung ngayon naman, this time, mahirap, syempre, nasa school ako, hindi naman ako pwedeng tumalon papuntang store or anything. Especially may mga stores na ngayon. So, it's harder for me right now, nung parang nagkaroon na ng school. But then, ang ginawa namin, we set our schedules right. So, yun yung parang naging solution. So, every time na merong parang problem, gumagawa talaga kami ng solution for it. Okay, teka. Magkano muna yung starting capital nyo nung start nyo yung Myco? Sa Tig 3K Myco, kami. tig 3,000. Tig 3K? Yes. Yes, it was pre-order kasi. Okay. Yes, Correct, tapos correct. may mga gamit kasi kaming from our food business before, tinago ng daddy ko yung mga gamit. Okay. So may fryer, may mga ganon. So yun yung hiniram namin. Yun yung pagiging resourceful kasi syempre nagamit nyo pa. Yes. Sa amin naman yung lutuan sa bahay namin. Mga lutuan din Okay. niya din. Talaga? Yes po. Ang galing. And now, napalago nyo na, of course. Yes. Ever since then. Ni-roll na namin yung Ni-roll nyo na. Okay. Pero bakit mo din-decide na, sige, nakakuha na ako ng pwesto, but chicken business ulit yung nilagay mo? He doesn't want chicken. Ayaw mo na. Ayaw niya na. Okay. Pagod na siya eh. Pagod na. Okay. Siyempre, Gusto ko chill. Alam niyo Gusto po, mo chill lang. chill na. Kasi that Baka time, wala na pa kaming kotse for, lahat yon sa motor, papatong niya. Correct. Sa likod niya. So, sobrang bigat nun. Tapos, ilang beses ka pupunta sa suppliers and sa motor lang yun ilalagay. Yung raw materials niyo. So, pagod na talaga. Sabi niya, pagod na siya. So, sabi ko, sige, let's try, yung basic lang. Gusto niya halo-halo, scramble, ganyan. Okay. Sabi ko, parang okay, susuportahan ko na. Hanggang sa napaisip ako, it's short term. Sabi ko, Yeah. hala, baka masayang yung ipupundar namin dito. Sabi ko, hindi, long term ako. Sabi ko sa kanya, hindi. Totoo. Hindi ko tatanggapin yung proposal mo. Kahit maubos yung parang binayad naming rent, mag-isip ka ng iba. So, inantay ko yung proposal niya. And then, nag-propose siya, and then nag-usap kami, supposed to be, dapat siya dim sum. It was supposed to be a dim sum place. Kasi naisip namin, mura and medyo long term. Tapos naisip ko na parang, I have this,
business implement sa school na plan ko, which is dapat ito yung business implementation ko na ipapasa sa school. May listahan kasi ako pag naiisip ko, lista ko eh. So sabi ko sa kanya, meron akong sure, wala pa sa Philippines. Concept ng international, let's bring it here. Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. Oh. So sabi ko, if wala kang mas magandang proposal, bahala ka. End the call. Talaga? Dito nyo. Yes. May ganun pala. Mamaya, sige, balikan natin yon. Pero how did you end up with Drizzle Chick? Nandiyan na siya eh. Pumayag na So, po siya. Pumayag na. Game na. Game na. Mm-mm. I'm sure yung mga questions, ano yung pagkakaiba niya dun sa Maiko na una niyong in-establish? Ano yung pagkakaiba niya dito? At saka may mga, is it a better version in a way nung Maiko? Would you say it's a better version or a different version? Una-una, sa Maiko kasi lahat na experience namin na rock and roll. Yan, from 3 years sa Maiko na nag-exist. Pero yan, ano ko lang rin na yung kaya naging chicken popper siya. Gusto namin mas madali, easy to eat, kumbaga easy lang. So kaya siya naging Maiko Chicken Poppers. Next naman nun, ano siya, pang masa, affordable talaga siya. With different flavors din, can cater from a la carte to party trays. So yun, through experience namin sa Maiko, naging mas madali sa amin sa Drizzle nung pumasok kami sa chicken business. Okay. Dahil sa, yun nga, sa mga naging stops problem, sa marketing, sa operations, sa finance. So, yun, kaya nabuo namin ng mas mabilis yung Drizzle Chicken. So, structure-wise, system-wise, mas seamless. Yung mas swabe yung pagpapatakbo na ng Drizzle. Kasi, dami nilang natutunan. Dami naming mali. Oo, dun sa Maiko. Okay. Yes. Pero, mini-maintain nyo pa rin both. Yes. Ayun, nandyan pa rin siya. Ang sinasabi ng maraming tao, lalo ng maraming negosyante din, dapat hindi ka mag-anak, hindi partner yung i-business partner mo. Kasi chances, mag-aaway. Ganyan. Kayo ba nakaka-encounter kayo ng mga challenges na ganyan? Couple problems pagdating sa business? Kaway ba tayo? Couple problems when it comes to business, laging nandyan yan. Pero what we do is we separate the business to our relationship. So, if sasabihin ko lang, in business, we call mom and sir. Like, I call him Sir Copper, he call him Mom Main, with the people na may staffs, para alam nila na nagsiset kami ng boundaries. We set the boundaries para alam nila how to be professional. So, yun yung kinagandahan sa amin. Pero hindi po talaga maiiwasan yung pag-aaway sa negosyo. It's just, kailangan lang talaga na pag-usapan ng maayos and magkaintindihan. Pag hindi naintindihan, ayusin na lang. Kasi whatever happens, you'll need to know na nag-start ka and you have the why kung ba't kami nag-start. So, lagi namin babalikan kung bakit ba kami nandito. Dagdag ko lang rin. Sige. Dahil nga sa ano namin, sa discussion, mas nag-i-improve yung decision making namin. Kung paano mas maganda pala to. So, yun, kumbaga, dahil sa discussion na maayos sa business kasi meron kaming cup. Yung cup na kapag may cup, pag sinuot mo, business owner ka. Tapos kapag sinuot ko naman yung bebe time naman. Yan. Ano susuot mo, baby time? Pag sinuot ko, pang bebe time naman na cup. Yan. Okay. Yes, we called it cup. Sombrero na susuotin mo. To assume the the role persona. There was a time, hindi ko alam kung couple kami or business that time. Tinanong niya ako sa car. So ano ako ngayon? Para alam ko yung sombrero ko. Kasi that time, litong-lito pa siya eh. Minsan nami-mix up niya. Ako kasi talagang, I know what my cup is. So, since baka mabad trip ako, tinanong niya ako. Tapos natawa na lang ako. Sasabihin ko dapat, nadudulas ba kayo? Nasa-sermon niyo sila nag-sermon ba kayo sa bahay? Ganon. Minsan, may time, like, with a friend. Ito si mami, girlfriend ko. Ganon. May mga time. Kasi hirap niya na. Pero ang ganda nung narinig natin sa kanila na, kasi bihira din yon na yung experiences nyo sa business, nakakatulong ma-reinforce or ma-strengthen yung relationship ninyo as a couple. Ngayon naman, paano nyo pinapaikot yung pera ninyo? Ngayon, meron na kayong Maiko, meron na kayong Drizzled,
Meron na ba kayong investments or mga future businesses na gustong pag-ikutan ng pera niyo? Una, before that, sa Myco kasi, talagang mali yung paghawak namin ng finance. Pagka, ikot, so nag-roll na yung Myco. Pero yung, namin, yung pera, kinakat na agad namin, ganon. Pero dito sa Drizzled kasi, sahuran kami. So, merong money na nasa gitna. Then, kumukuha lang kami ng salary namin. Kaya mas nag-grow siya ng mas mabilis din. Na-branch out namin yung Drizzled Chicken because we separate the business money from individual money. But then kasi nung sa Myco kasi, since we started na parang pre-orders, nasanay kami na kapag bumalik yung kita, hatian na namin. Hati na agad. Kaya nagkamali kami nun. Tapos nung nakita namin na mali yung ginagawa namin, we set na dapat ganito pala yung ginagawa. Iba yung business money, iba yung individual money para makapag-branch out kami. So, kaya lumami yung branch ni Drizzled Chicken kasi yung business money naiipon namin. So, sahuran kami sa mga businesses right now. So, kung ano yung bigay namin parang work, yun yung magiging sahod namin. So, minsan may bonus kami. So, yeah, Okay. we set it kapag ka talagang we really dedicated the work. Ganyan. So, ganun na yung ginagawa namin. And then, yes, ni-roll lang namin yung money hanggang sa dumadami sila. But right now, yung Myco kasi, isa lang yung branches. Ay, yung branch. Yung branch. So, si Drizzled Chicken kasi, right now, it's 4. Oh, okay. So, 4 branches na pala. Yes. Itong si Drizzled Chicken. Yes. Wow. Okay. So, natandaan ko na kanina sinabi ni Copper na di siya nagbebenta ng hindi quality. I'm sure it's the same here with your chicken businesses. Pero syempre, kailangan mo madiskarte ka dito. May mga supplier stories ba kayo na nakahanap kayo ng mura pero quality dito sa business? Paano kayo naghahanap ng mga supplier ninyo for your business? Yun, may time nga na sa palengke, sinundan pa namin yung truck kung saan siya kumukuha ng direct. Yes, hinintay pa namin. Then meron din may hinabol kaming Nag-gym kasi kami pababa. So, anytime fitness, we went down. Alis na kami. Tapos nakita namin nakabukas yung truck. Tapos sabi namin parang suppliers yan paalis na. Nag-ano ko talaga kami, kotse agad. Tapos sinundan. Sabi, wait kuya, wait lang. Anong number nyo? Anong binibenta nyo dyan? Ganyan. So, talagang hinabol namin yung truck. Kasi kailangan namin makamura sa Correct. supply. So, talagang chinecheck namin. So, sometimes we have 3 suppliers in one. Mas mahal yung iba, mas mura kasi nauubos So, yun talaga yung ginagawa namin. We really try to find source. Sobrang dedication yun. Di ba? Para abangan nyo yung mga sa palengke ba to? Sa mga market, ganyan. Sa Kahit mga nasa grocery. highway kami kung kaya, Talaga? pupuntahan namin. Oh, okay. Yes. Ibang klaseng dedication yan. Pero, ito, yung DTI, played a role in your business here. Paano sila nakatulong? Paano nagkaroon ng intervention? And what was the effect dun sa business niyo? Unang-una, niregistered namin yung Myco sa DTI. Then, in-apply namin siya sa BMB, Barangay Micro Business Enterprise. So, talagang mas nakatulong siya. So, yun, dahil rin sa tulong ng FROPCO sa UST, kaya na-enroll namin yung BMB sa DTI. Teka, yung BMB, anong ginawa niya? Bali, parang meron kaming binigyan ng mga booklet sa proper na pag-manage, ganun. So, talagang okay rin talaga siya. Tinatanong ko to kasi kayo, may business backgrounds na kayo. Yung additional information na ba yun, nakatulong pa rin Yes. sa pagrarun ninyo ng business? Ito, nagbibigay kayo ng opportunities sa this is a very noble thing for them. Opportunities para sa mga students, tsaka dun sa mga wala pa masyadong experience sa trabaho. Bakit ito yung ginagawa nyo? Lalong-lalo na ito yung naging commitment nyo dito sa business. To be honest, when it comes to students, tumatanggap kami ng students as long as kaya yung schedule nila. And then kapag hindi na kaya, kapag kailangan nila umalis, okay lang. Kasi yun talaga yung parang risk pagka kumuha ka ng student, pero nakatulong ka. So, yun yung pinakamaganda when it comes to students. And they are really dedicated kasi kailangan nila And when it comes to naman sa walang experiences, well, actually, kumukuha talaga kami ng walang experience. And it is really tough. Parang dinagdagan yung trabaho namin. Correct. Pero,
when it comes to experience, yung kinagandahan nun is they are really willing to learn din. And also, mas napapractice namin yung tamang training kasi wala eh. So, titignan namin kung paano namin to mapapag-grow. If kaya niya, edi go. If hindi talaga, sige, baka sa ibang work ka. Ganun yung sila tinetrain. Yes. Meron na rin kaming staffs na nakapag-graduate dahil sa Talaga? Yes. Yes. Amazing. Okay. So, yun yung, di ba, nagiging impact nyo sa mga buhay nila. Okay, may mga nanonood sa atin ngayon na hindi lang kayo idol pagdating sa love life. Feeling ko idol nila kayo doon. Pero, syempre, pagdating sa business, for the young entrepreneurs, ano yung mabibigay nyo sa kanilang tips or advice para maka-achieve sila ng success ng katulad ng nagagawa nyo ngayon? Nakukuha. Siguro right now, since I really have a lot of tips, yung pinaka mabibigay ko ngayon talaga is you just need, if meron kang goal, just go for it. Meron akong tinatawag na quote na you can change the plan but never the goal. Kumbaga, if hindi ka para dito sa industry na to, lipat ka sa panibagong industry. And then, i-try mo pa rin. Kasi as long as tinatry mo, malalaman mo talaga kung ano yung nag-fit sa'yo. Ako naman, sa mga young entrepreneurs, aspirants, continue. Hanapin mo. Hanapin mo lang ng hanapin. Kahit hindi mo gusto or gusto mo, push mo hanggang sa makita mo kung saan ka talaga, para saang negosyo ka talaga. Then, next naman, pray at all times. Laging magdasal. Next naman, be humble. Yun, talagang try and try until you succeed. So, yun lang po. Okay. Ito, huli. Before we wrap up the conversation, mensahe nyo sa isa't isa. Message nyo sa isa't isa. Dami nyo ng pinagdaanan. From the first message dun sa TikTok, hanggang ngayon nakadalawang business sa kayo at dadami pa. Your message to each other. Ako, mains. Boss main. Hawak kamay natin abutin ang pangarap natin. And yun, grind lang. Enjoy the journey. Enjoy the ups and downs in our business journey and in our love life. So, yan, talagang rock and roll to the world. For me naman, I would like to say to my partner that if kinaya natin before, mas kakayanin natin ngayon. Kasi dami naming challenges talaga. So, there are times na nalulungkot kami, umiiyak kami, masaya kami. So, we always try to look back na ang dami natin na pagdaanan, so hindi tayo susuko. Okay. Sige nga, sabihin mo yun sa harap niya. Ayan. Ah, Yung huling sentence. Ayan. I think that's it for today. Okay. Yan. Thank you so much, Main and Copper. Okay. Thank you. Pero teka lang, imbitahan niyo muna yung mga ka-asenso natin sa nila mahanap yung Drizzled Chicken and of course, Maiko, how they can contact you guys online as well. Sa Facebook page po namin, Maiko 2.0 po. Yan. Tapos sa TikTok, maiko.ph and sa IG is maiko.ph. And sa Drizzled Chicken naman, you can search us on Facebook, Drizzled Chicken. And all of the social medias, username is Drizzled Chicken PH. And you can find us by chatting us if ever man gusto nyo malaman kung saang branches yung malapit sa inyo. Thank you so much, Main and Copper. Mga ka-asenso, hindi lang sa pag-ibig nag-a-apply ang linyang age is just a number. Dahil sa mundo ng negosyo, pinatunayan nila Main at Copper na hindi hadlang ang mura nilang edad para umasenso. Habang ang iba ay natatakot magsimula, si Main at Copper sabay na naglakas loob, hindi lang magmahal, kundi mangarap at kumilos para sa kanilang negosyo. No wonder, na-achieve nila ang kinatatayuan nila ngayon dahil sa diskarte at sipag. Sinamahan din nila ng sangkap na talaga namang nagpa-extra juicy sa kanilang samahan, ang pagmamahal. So again, mga ka-asenso, kung kayo ay may pangarap, may partner man sa buhay o kahit solo lang, huwag matakot magsimula sa negosyo dahil kaagapan nyo kami dito sa DTI. Basta may puso, diskarte at determinasyon, siguradong may asenso. Ako po si Martin Javier para sa DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng bawat pamilyang Pilipino.
Asenso Pilipino.